Ito mga master ko. Ayan, Rusi TC125 mga master ko. So hinila yan mga master dahil ang problema niya master, hindi siya mapadyakan. So pag hindi mapadyakan, possible yan sa magkabila ang gilid ng crankcase or sa may top. So yan, hindi ko na nakuhaan yung unang pagbaklas nung magkabila ang crankcase kasi na-focus na kami ni Rocky. Ako yung helper niya at tinutulungan ko siya kaya hindi ko nakuha kagad yung cellphone. So yan, nabaklas na nanira yung magkabila ang gilid. So wala doon yung problema. Ngayon, nasigurado na ni Rocky na ang naging problema niya doon sa may top. Noong mga oras na yun mga master, hindi pa rin alam ni Rocky kung sa may top ba talaga ang problema or possible pag wala yan dyan sa may top talaga, doon na mismo master sa loob talaga sa may sigunyel. So in short, biak makina siya mga master, top overhaul talaga siya. So yan dapat mga master ko, top overhaul lang dapat kung diyan lang mismo may tama mga master. Kasi master hindi siya mapadyakan kasi kailangan ng tao yan pang trabaho. Yan may tangkal yan mga master ko, may kolong-kolong. So yan mga master, nandiyan yung may-ari. So iniisip niya kung ano talaga problema. Ang nangyari kasi dyan mga master ko, ginamit niya ng mga 1 linggo, 2 linggo. Tapos tininggan niya, hindi niya ginamit ng mga 1 buwan mahigit. Tapos nung gagamitin niya na ulit mga master ko, hindi na mapadyakan. Ngayon napapaisip siya, na nagtataka siya kung bakit hindi mapadyakan. Ngayon pagdating dito sa bahay mga master ko, tinanong ni Rocky yung buong detalye kung anong nangyari talaga simulat sa pool. Yun, ang sabi nga lang talaga niya, ginamit niya okay pa, tapos pagkatapos after 2 weeks or hanggang mag 1 month, gagamitin niya na ulit yung motor, hindi na gumagana. Ngayon, napaisip si Rocky kung bakit nagkaganon. So naisip niya tanggalin talaga yung magkabila ang gilid niyan para malaman talaga. Kasi kung magde-decide ka kagad na, yung iba kasi, ay, hindi mapadyakan, ay, ganto ganyan, iisipin na kagad, overhaul na kagad mga master. Pero yung ginagawa ni Rocky doon sa Maynila, shoutout nga pala kay Jemar Carriazo, ang ginagawa nila doon, step by step, yan, tanggalin mo muna yung sa may bandang magneto, tanggalin mo muna sa may bandang ano ba yung kabila na yan yung magneto mga master ko tama ba? Tapos sa kabila naman, tanggalin din sa may kick. Tapos pag wala pa rin dito sa may top na. So diyan, tinanggalin ni Rocky yung hub, tinanggalin ni Rocky yung head. Tapos yan yung mga oras na yung mga master ko, tinatanggalan ni Rocky yung block. Ngayon, diyan na naisip na Rocky, diyan na niya na sigurado na ang naging problema pala mga master ko, yung block niya. Kaya pala hindi mapadyakan mga master kasi kinalawang na pala mga master ko yung block niya. So mamaya ipapakita namin yan ng close up kung bakit hindi siya mapadyakan. Kasi nung time na istaka pa lang mga master ko sa bahay nila yan, hindi nila nilalagyan ng pandong or ng cover. Hanggang sa ulan ng ulan, napasukan ng tubig yung possible yung doon sa may carburetor o kung doon sa may possible or sa basta binanggit ni Rocky dyan mga master ko kung saan pwedeng dumaan yung tubig, possible sa carburetor, tapos dumaan dun sa may head, pumasok dun sa may block. Ngayon nung pumasok dun sa may block yung tubig, na-stuck doon. Kasi dapat yung mga master ko, naglalaro dapat yan, pumapantay dapat yan dun sa may pinakadulod ng block na yan. So ngayon ang nangyari, hindi na siya naglalaro kasi nga napasukan na ng tubig. Kahit may langis siya, nagkaroon ng tubig, tapos hindi pa napapadyakan araw-araw, nag-stack up hanggang sa kinalawang. Ayan mga master ko, kung mapapansin nyo, may kalawang na yung gilid niyan, yung sa malapit sa may butas. Tapos yung pinakataas ng piston, talagang grabe yung kapal ng kalawang. Yan ay naging dahilan kaya hindi napapadyakan yung motor ni kuya. So yan yung sinasabi na kapag pinipihit ni Rocky Boy, pag pinipihit yan, dyan kasi nakalagay yung pinaka tawag doon, hindi ko alam tawag yan yan mismo yan. Dyan yan nakalagay yung mga master ko. Yan, meron yung gear, tatama yan doon sa maliit na yon. Tapos pag pinadyakan, iikot yan. Pag iikot, tatamaan niya yung maliit na yon. Tapos aangat ngayon yung piston na yan. Ayan mapapansin mo, kakabit ni Rocky yan. Papakita ni Rocky kung paano nagpa-function yan. Ayan mga master, ayan yan. Diba? Ngayon yung master ko, banayad na siya, napapadyakan na siya ngayon. Kasi nga, wala na yung block.
Yung block kasi mga master ko, yun yung kinalawang talaga eh. Hindi na siya umaangat, hindi na siya naglalaro. Kaya matigas yung padyakan. Yan oh. Yan, pag pinadyakan, diba, lambot na mga master ko. Dahil wala na nga yung block. Dapat yung mga master ko, hindi dapat na mapasukan ng tubig yon para dire-diretso na yung laro ng piston. Yung kasi yung tawag doon, yung combustion ba tawag doon? Alam mo talaga marunong eh, no? Ayan mga master ko, yan yung mismong block. Yan yung sabi ko, ipapakita ko diba ng close up. Yan, grabe master yung kalawang dyan mga master ko. Hindi na umaabot yan sa pinakataas yung mismong piston. Dapat kasi papantayan dyan mga master ko kapag pinapadyakan. Kaso hindi na nga nangyayari. Nasa gitna na lang siya. Kasi nga kalawang na siya. Hindi na siya na lalagyan ng langis, tapos na-istakan na ng tubig. Kaya yun, susad mga master ko. So ngayon mga master ko, yan, ipinaliwanag ni Rocky kung ano yung bibilhin. Yan, isa na yan sa bibilhin, yung block na yan. Tapos, at least napag-desisyonan talaga na sure yung piyesa ang bibilhin. Hindi tulad nung iba kasi na magde-decide kagad ito ang bibilhin. So, sayang lang pera mga master. Yan, shoutout nga pala sa mga manok namin dyan. Yung dalawang inahin namin na yon. Tapos ito, ewan ko, pansabong ba to. Ayan, dalawang yan, yung inahin natin. Siguro mga 2 months to 3 months mga master ko. Ayun, pasensya na mga master ko, yung dumaan yung motor maingay. Nasa gilid lang kasi ako ng bakod namin ng bahay. Yun, kung makita nyo mga master ko, shoutout sa kay Papa. Inaayos ni Papa yung upuan na gusto kong gamitin dyan sa may likod na yan. Kasi lagi kong nililinisan yung likod na yan mga master ko eh. Gusto ko siya na may upuan ako dyan. Yan, dyan ko siya ilalagay mga master sa malapit sa duyan. Gusto ko kasi may upuan ako dyan para lagi ko na mamonitor yung linis ng likod na yan. Kasi yung likod na yung mga master ko, dyan kami mag-aalaga ni Rocky ng inahin na papaitlogin kasi balak namin magnegosyo ng itlogan. So sana loobin ng Diyos. Yan yung upuan niya mga master ko, quality yung gawa ni Papa. Yan yung nilagari ko mga master ko, shoutout kay Lord. Shoutout sa mga tropa namin na nabigay sa amin ng kahoy, pinayagan kami kumuha ng kahoy. Ilo ko itinyong. Ayun mga master ko, pasensya na, may motor ulit na dumaan. Yan mga master ko, ayan yung si Giancarlo Pinili, yung nag-training sa amin, quality yung batang yan, masipag. Tapos yun yung papa niya. Yan mga master ko. Ito mga master ko, isang customer din, shoutout din kay Kuya Utoy, salamat sa tiwala na nagpagawa sa amin. Ayun yung XRM 110 mga master ko na ginagawa rin ni Rocky Boy, binabaran yung head. Ito mga master ko, yan yung listahan na bibili ni Kuya para sigurado na hindi na siya babalik-balik. Masure talaga yung piyasa ang bibilhin. Yan mga master ko ang naging dahilan ng lahat, kaya napakatigas niyang padyakan. Kung ipaparibor naman mga master ko, pwede naman. Pero kung sabi ni Rocky na kung mag-aadala ng konti, bago pa, mas maganda, much better. Para at least hindi na talaga magkaroon ng aberya kung ano man mangyari. So bago na lang, kahit pa paano na naman makakahanap ng pyesa, madali naman makahanap ng pyesa niyan mga master ko. Yun lang mga master ko, maraming salamat. Ito mga master ko, papunta kami niyan ng San Miguel sa may gym, mga bandang alas 6 na yun, mga master ko, kasi susuportahan namin yung barangay namin, yung Barangay Corazon Brawlers basketball team. So do or die game. Ayan, nakamotor kami ni Rocky. Yan, napakaganda ng tanawin, napakaganda ng sunset. Yan mga master ko, paliko na kami diyan sa may shortcut. Yan, yung shortcut na yung mga master ko, medyo malapit-lapit diyan, tsaka hindi siya rough road. Yan mga master ko, napakalaya ng lugar dyan. So na maaliwalas yung isip pag may mga ganyan natin nakikita. Yun mga master ko, muli maraming salamat sa inyong lahat sa suporta ninyo. Dahil sa suporta ninyo lahat mga master ko, medyo nagkakaroon na ng improvement yung Facebook page ko, yung Facebook account ko, lalo na sa YouTube channel ko na mayroon ng ads na naman. Although yung una kong channel, ang daming ads pero copyright, okay lang yon. At least yung fashion natin yung fashion natin sinusunod natin mga master ko. Yun lang mga master ko. Ayan, kasama ko si Rocky, si Mama, si Papa. So lahat kami niyan, isang buong barangay kami diyan na manonood ng laban ng Corazon. Ang galing din kasi ng Corazon, yung kalaban namin. Tapos yun mga master ko, ito yung sa Bugang, sa may Hagbuyo. Yan, nangahoy kami ni Papa. Yung mga oras na yan, pauwi na kami ng mga master ko. So ang dami namin nakuwang kahoy. Sana umabot hanggang piyesta.
Yan mga master ko, para at least hindi lagi-laging napapersa yung kalan namin, ay yung gasol namin. Kasi medyo paubos na rin kasi yung gasol namin mga master ko. Ginagamit lang namin yun pag emergency. Kasi syempre pag umuulan, kailangan ng mabilis na oras sa pagluluto. So ginagamit lang namin yung kalan na yun pag umuulan. Pero pag dito mga master ko, kahoy kami ng kahoy. Kaya kumuha kami ni Papa.